Hello po! So this is our first tutorial po kung paano natin gamitin si Cricut Joy as requested po sa inyong mga comment and messages sa akin nung last. So first is we open Cricut Design Space sa ating laptop. May naka-prepare na po kong layout for our craft today. So ayan, ina-adjust ko lang siya. For the font, ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng Design Space para makita po ninyo. Then for calibration naman po, punta lang tayong settings. Then hanapin natin tong si custom materials. Then lagay lang po natin yung ating machine. And once activated through Bluetooth, ito po yung lalabas ng mga materials. Bali sa first column is materials name or kung ano po yung mga available na materials na magagamit natin kay Cricut. Then second column, yan yung cut pressure or kung gaano kadiin yung blade sa gagamitin nating materials. Ayan. So, ayan, for example, yung glittered cardstock. 245 yung pressure niyan. So, yan po yung magdedetermine kung gaano po ka-diin yung blade sa ating mga cutting mats. So, dyan po yan i-adjust. Okay. Then, we have third column po. Yan po yung multi-cut. Yan naman po yung kung pang ilang beses dadaan yung blade sa inyong cutting mat. So, may mga nilagay ako dyang 2 times, yung iba 3 times. Depende sa kung gaano kakapal or kanipis yung gagamitin kong materials. Okay. Pause nyo lang po kung may mga gusto kayong i-check, gusto kayong balikan, okay? Okay, so ito na yung mga gagamitin natin. Glittered cardstock and acetate for today's video. Yan, so prepare natin yung ating mga i-create. Yan, unahin natin yung glittered cardstock natin. So, sa glittered cardstock, hindi ko na babaguhin yung pressure niyan. Naka-default lang din siya according sa calibration natin kanina. Yan. So, on the process na mag-cut si Joy. Yan, bilis, diba? After this, yan, gagamit naman tayo ng acetate. So, since yung acetate film na gamit ko ngayon is medyo makapal, yan, naglagay ako ng more pressure. Bali, same calibration, yung pressure lang ng machine sa pag-cut. Okay, and here's the finished product. Ready na tayo mag-assemble. So, ito yung pinaka-satisfying na part kung paano mo siya kukunin sa cutting mat. Yan, so gamit ko ditong pandikit, walang iba kundi si Mr. DIY. All-purpose glue na non-toxic, acid-free, and photo-safe po. Gumagamit din ako minsan ng Elmer's glue na clear. Pero mas, ewan ko lang, siguro ayoko lang ng sobrang messy. Ayoko nung mababasa yung likod ng cardstock. Ewan, ako lang tong OC. So, depende sa inyo kung anong gamit nyong pandikit, okay? Yan. So, usually, pag mga toppers na ilalagay sa base ng cake, yung iba naglalagay ng scotch tape. Ako, mas gusto ko yung malinis tingnan. Kaya, naglalagay ako ng acetate. So, yun lang. Sana nakatulong. Thanks for watching!